Dahil kay Coach Tim Cone mga kapatrol, ay malaki ang possibility na tatalunin ng Gilas Pilipinas ang Latvia sa Olympic qualifying tournament, especially kung hindi maglalaro si Kristaps Porzingis. Tiwala kasi si Coach Tim Cone sa kanyang mga players that he considers the strongest collection of stars in the history of Philippine basketball. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. At panoorin hanggang dulo dahil baka isa ang iyong comment sa aming babasahin. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Latvia, kayang talunin ng Gilas, especially kung hindi maglalaro si Kristaps Porzingis sa Olympic qualifying tournament. Without Kristaps, ay napakalaki ng advantage ng Gilas sa ilalim kapag magsasabay sina Kai Soto at Junmar Fajardo. Kaya siguradong aatakihin ni Kai at Junmar ang mga big men ng Latvia na kung saan sa tingin ko ay malaki ang advantage natin in terms of physicality. I don't think kakayanin ng Latvia sina Kai at Junmar kung wala si Kristaps Porzingis. At malaki rin ang advantage ni Justin Brownlee dahil sa tingin ko ay walang makakabantay sa kanya one-on-one sa panig ng Latvia. At kung walang double team, ay siguradong papatayin sila sa opensa ni Brownlee. At kung may double team naman, ay papatayin naman sila sa ibang mga players dahil napakagaling na passer itong si Brownlee. And in terms of matchup naman, sa point guard position, ay hindi naman nagkakalayo ang ating height with Scottie Thompson and Chris Newsome standing a little above 6 feet compared sa mga point guards ng Latvia na nasa 6'3". And we also have tall and athletic wingmen na sina Dwight Ramos at Calvin Oftana kasama ang dalawang multi-skilled young players na sina Carl Tamayo at Kevin Kembao who can play multiple positions. And don't forget Sergio Perez na isang napaka-prolific scorer na pwedeng sasandalan kung hindi gagana ang ating opensa. Kaya tiwala si Coach Tim Cone na maganda ang ating chances versus Latvia dahil maganda ang ating matchup in all positions. Add to the fact na lahat ng players na kinuha ni Coach Tim ay fit sa kanyang system both offensively and defensively. At eto na ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at RB Artiang. Admire Kai's commitment to Gilas as promised. Any NBA team should consider this admirable trait a plus in choosing Kai for their team. Shout out at Joe Paras. Kai, stay humble and work hard in silence. Let your success makes the noise. Good luck. God bless. Shout out at Mr. Sports Highlights. Yes, this is the time to shine Kai and we support you. Go Go Kai and Go Go Gilas. Shout out at Angelito Banal. Kaya ni Kayan, basta't gumana yung forward at shooters natin, si Kai yung bahala sa ilalim. Go Gilas, God bless. Shout out at Junior Ray Jaire Kualay. I'm Roberto General Francisco from General Santos City. Go Go Gilas Pilipinas, good luck Philippines. Shout out at Edri Fisag. Galing mo kapatid na Kai, basta kahit saan at ano pa ang marating mo, huwag sana makalimot magpasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil siya lang ang makapagbibigay at tutupad sa mga pangarap mo. At balitang NBA naman. Jaylen Brown and Jason Tatum ikakadena ng Boston Celtics pagkatapos idagdag ang record 80th NBA Championship banner sa TD Garden. Paghahandaan naman ng Boston Celtics ang kampanya sa repeat title sa 79th NBA season o 2024-25 season. Babalik ang core, hindi na masyadong magiging abala sa pagbalasa ang Boston Celtics sa off-season. Sigurado na ang Boston Celtics
sa long-term contract hanggang 2029 ni Finals MVP Jaylen Brown at inaasahang susunod na rin sa kanya sa $300 million o 17.6 billion pesos ang partner na si Jason Tatum. Taong 2008, pahuling nagtaas ng banner ang Boston Celtics. Higit isang dekada rin nilang binuo ang team. Natalo pa sa Miami Heat sa Eastern Conference Finals noong nakaraang taon. Pinalitan ni Brad Stevens si Danny Ainge bilang President of Basketball Operations noong 2021. Una niyang ginawa sa sumunod na taon ay hugutin si defensive-minded Derrick White na reserve lang sa San Antonio Spurs. Matapos ang talo sa Miami Heat, tinrade ng Boston Celtics sa veteran Marcus Smart at 6th Man of the Year, Malcolm Brogdon, para makuha sina 7-footer, Kristaps Porzingis at Jrue Holiday sa magkahiwalay na deal. Sa 2025 pa magiging free agent si Derrick White. Ngayong offseason ay eligible pumirma ng 4-year, $125 million deal. Na-extend na sina starters Kristaps Porzingis hanggang 2028 at Jrue Holiday hanggang 2026. At ang Boston Celtics ang unang 3-and-D team to win it all. At sila ang bagong modelo para sa NBA title hopefuls. Hindi lang kampiyon sa NBA ang Boston Celtics, sila ang inspirational blueprint. Sa kabuang record na 80-21 ngayong season, ang Boston Celtics na ang pinaka-dominant team. Walang Nikola Jokic, LeBron James o Stephen Curry sa koponang ito. Walang MVP o dating MVP na maaring maipagmalaki na sila ang pinakamahusay sa larong ito. Historically, that's an anomaly. Ito rin ang dahilan kung bakit ang 29 other NBA teams ay walang dudang nakatutok ng mabuti sa kanila. Ang Boston Celtics ay hindi nanalo sa pamamagitan ng pagkaroon ng pinakadakilang manlalaro sa liga. At yan ang aral dito. Dahil meron lamang isa sa kanila at halos imposible itong makuha. Sa halip na nalo ang Boston Celtics sa pamamagitan ng pagkaroon ng pinakamahusay na kupunan na binuo ginamit ang isang particular na bundar ng pananaw ng sistema ng 5 players sa labas. Ang 3-and-D player ay naging popular sa 21st century pero ito ang unang 3-and-D team, isang malalim na kupunan na binuo upang makapag-shoot ng marami mula sa labas at mag-defend ng mataas na level. Sa ngayon, mas mahusay na formula ang 3-and-D kesa MVP. There's a saying in basketball, live by the 3, die by the 3. The Boston Celtics don't abide by those ethos. They seem to make a different angle. Live by the 3, fry by the 3. At ang Boston Celtics ay kumuha ng mas maraming 3-pointers kesa anumang kupunan sa NBA ngayong regular season. Kabuuang 3,482 to be exact. Ang pangalawang kupunan sa leaderboard na yon ay ang kupunang kanilang tinalo sa NBA Finals na ang Dallas Mavericks.